Isang mapagpalang araw sa inyo, mga pusong sabik magmahal at umunwa. Ako po si Clara at welcome sa Pag-ibig 101. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang liwanag ay matatagpuan sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay. Sabi nila, huwag kang kakatok sa pinto ng demonyo. Pero paano kung ang demonyo na yon ang tanging pag-asa mo para iligtas ang iyong ina? Paano kung sa likod ng nakakatakot niyang anyo ay nagtatago ang isang pusong minsan na ring dinurog ng pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elisa at Marco. 3 araw, ang boses ay kalmado, halos malambing pa nga, ngunit ang mga salitang binitawan nito ay parang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng gabi. 3 araw, Aling Nena. Kung wala pa rin ang pera, sa kalye kayo pupulutin. Nakatayo sa labas ng pinto si Elisa. Ang noo niya ay nakasandal sa malamig na kahoy. Hindi niya kailangang makita ang mukha ng nagsasalita. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Ang boses ni Don Rafael, ang ninong niya sa binyag, ang taong laging may dalang matamis na ngiti at pasalubong nung bata pa siya. Parang may pumiga sa puso ni Elisa. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Hindi niya mahinga. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Sa kalye kayo pupulutin. Sa kalye kayo pupulutin. Si Don Rafael, ang kagalang-galang na negosyante sa kanilang barangay, ang laging nangunguna sa pag-aabot ng donasyon sa simbahan. Siya ang nagsabi noon sa kanyang ina na huwag mag-alala, na ang utang ay parang tulong lang ng isang pamilya. Isang utang na loob na hindi kailangang bayaran agad-agad. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Elisa. Ang init ng luha ay gumapang sa kanyang pisngi. Bakit? Paano sila napunta sa ganito? Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nagtrabaho ng buong buhay niya. Nag-iisang magulang, ibinuhos ang lahat para lang mapag-aral siya at mabigyan ng disenteng buhay. At ngayon, dahil lang sa isang pagkakamali, isang tiwalang ibinigay sa maling tao, mawawala ang lahat. Ang bahay na kinalakihan niya, ang tanging yaman na meron sila, ang bubong na sumilong sa lahat ng kanilang mga pangarap at luha. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang magalang na, "Salamat po, Don Rafael," mula sa kanyang ina, nabasag at nanginginig. Narinig niya ang marahang pagsara nito, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang maliit na bahay. Dahan-dahan, pinihit ni Elisa ang seradura at pumasok. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na nakaupo sa sahig sa isang sulok, nakasandal sa pader. Ang mga balikat nito ay nanginginig, ngunit walang luhang pumapatak. Mas malala pa yon. Para itong isang kandilang dahan-dahang nauupos, nawawalan ng liwanag. "Nay," bulong ni Eliza, at ang isang salitang iyon ay parang susing nagbukas sa lahat ng sakit. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina, papinipigilan ni Aling Nena. Isang iyak na walang tunog, puno ng hiya at kawalan ng pag-asa. Lumipas ang isang araw na parang isang bangungot. Kumatok si Elisa sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, ngunit ang halagang kailangan nila ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Ang lahat ay may sariling problema, ang lahat ay takot din kay Don Rafael. "Pasensya na, Elisa." Iyon ang paulit-ulit niyang narinig. Gabi na, 2 araw na lang ang natitira. Habang nakaupo sa labas ng isang karinderya, lutang ang isip, narinig niya ang usapan ng 2 trooper sa kabilang mesa. "Nako, kung ganyan kalaki ang problema ko," sabi ng isa. "May isang tao lang akong lalapitan." "Sino ba yun?" tanong ng kasama. "Si Marco de Villa, delikado pero sigurado." Marco. Ang pangalan ay parang isang bato na bumagsak sa kumunoy ng kanyang pag-iisip. Kilala ang pangalang iyon sa buong syudad. Isang negosyanteng walang nakakaalam kung saan nanggaling,
Pero bigla na lang ay tila hawak na ang lahat sa kanyang palad. Sabi nila, kaya niyang ayusin ang anumang gusot. Sabi rin nila, may kapalit ang lahat. Isang kapalit na kung minsan ay mas mahal pa sa pera. Demonyo, sabi ng iba. Ang huling baraha, sabi naman ng mga desperado. At sa sandaling iyon, wala nang mas desperado pa kay Eliza. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa pamilyar nilang eskinita, patungo sa sentro ng syudad kung saan nakatayo ang mga gusaling salamin na parang umaabot sa langit. Ang gusali ni Marco de Villa ang pinakamataas, pinakamadilim sa lahat. Walang pangalan, isang simbolo lang ng kapangyarihan na hindi kailangang ipagsigawan. Ang lobby ay malamig at tahimik. Bawat tapak ng kanyang mga luma ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa mamahaling marmol. Ang babae sa reception ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtataka at hindi maitatagong pagkamuhi. May appointment po ba kayo kay Mr. De Villa? Wala po. Nauutal si Eliza. Pero kailangan ko po siyang makausap. Tungkol po ito sa buhay at kamatayan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon, pero tila gumana. Matapos ang isang maikling tawag sa telepono, itinuro ng babae ang isang elevator sa dulo. Penthouse! Ang pinto ng penthouse ay bumukas sa isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay nila. Isang buong pader ay gawa sa salamin, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad sa ibaba. At sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa maitim na kahoy, nakaupo siya. Si Marco. Hindi siya tumingin. Ang buong atensyon niya ay nasa mga dokumentong nasa harap niya. Ang tanging maririnig sa malawak na silid ay ang marahang tunog ng kanyang pluma habang pumipirma sa papel. Tumayo si Eliza sa gitna ng kwarto. Pakiramdam niya ay lumiit siya na parang isang langgam. Sir. Nagsimula siya. Nanginginig ang boses. Hindi pa rin ito tumitingin. At doon na bumigay ang lahat ng lakas ni Eliza. Ang hiya, ang pagod, ang takot. Nawala na lahat. Ang natira na lang ay ang dalisay na pagmamahal para sa kanyang ina. Lumuhod siya. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay biglang naging napakalakas sa katahimikan. Tulong! Humagulgol siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Ang nanay ko. Iligtas niyo po ang nanay ko. Ibinuhos niya ang lahat. Ang pangalan ni Don Rafael, ang utang, ang banta na palalayasin sila. Bawat salita ay may kasamang patak ng luha. Bawat pangungusap ay isang pagsusumamo. Ngunit si Marco ay hindi kumilos. Patuloy lang ang pagsulat niya. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay kalmado, kontrolado, at walang pakialam. Ang pagwawalang bahala niya ay mas masakit pa sa isang sampal sa mukha. Nang matapos si Eliza, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Akala niya, tapos na. Ito na yon. Paalisin na siya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, tumigil ang pluma. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay madilim, malamig, at walang mababakas na anumang emosyon. Tinitigan niya si Eliza na nakaluhod sa sahig na parang isa lamang siyang bagay na kailangan suriin. Hindi siya nagsalita ng oo, hindi rin siya nagsalita ng hindi. Ang mga labi niya ay bahagyang bumuka at binitiwan ang mga salitang tatatak sa isipan ni Eliza. Bumalik ka bukas. Huminto siya sandali. Ang mga mata ay nanunuot, tila binabasa ang bawat takot sa kanyang kaluluwa. Mag-isa. Walang tulog ang lumipas na gabi para kay Eliza. Ang dalawang salita ni Marco, mag-isa, ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang malamig na pangako at isang hindi malinaw na banta. Anong ibig sabihin nito? Anong kapalit ang hihingi ng isang taong tulad niya? Kinabukasan,
Pinili niya ang kanyang pinakamaayos na bestida. Luma na ito, pero malinis at disente. Sinuot niya ang sapatos na ipinangsimba niya lang. Ito na lang ang natitira niyang sandata. Ang kanyang dignidad. Kahit na sa loob ay durog na siya, kailangan niyang humarap kay Marco na taas noo para sa kanyang ina. Ang paglalakbay pabalik sa gusaling iyon ay kakaiba. Hindi na ito ang takbo ng isang taong desperado, kundi ang mabibigat na hakbang ng isang sundalong papunta sa isang digmaang hindi niya alam kung paano ipanalo. Sa lobby, ang receptionist ay hindi na nagtaas ng kilay. Tiningnan lang siya nito ng isang malamig at propesyonal na tingin bago siya sinyasan na tumuloy na sa elevator. Tila may utos ng naghihintay para sa kanya. Pagbukas ng pinto ng penthouse, naroon ulit ang nakakabinging katahimikan. Ngunit ngayon, wala si Marco sa likod ng kanyang mesa. Naghintay si Elisa, nakatayo sa gitna ng malawak na opisina. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng salaming pader ay tila mga matang nakamasid sa kanya, mga saksi sa kanyang nalalapit na kahihinatnan. Maya-maya, bumukas ang isang pinto sa gilid na hindi niya napansin noon. Lumabas si Marco. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na shirt, mas kaswal kaysa kahapon, ngunit tila mas lalo lang nitong pinalabas ang mapanganib na aura na bumabalot sa kanya. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya, papunta sa kanyang mesa, kumuha ng isang manipis na folder at ipinatong yon sa ibabaw ng makintab na kahoy. Isang mahinang tunog, ngunit para kay Elisa, kasinlakas iyon ng isang malakas na kulog. "Umupo ka," sabi niya. Hindi iyon isang pakiusap, iyon ay isang utos. Nanginginig na umupo si Elisa sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng isang hukom. Binuksan ni Marco ang folder. "Nabasa ko ang tungkol sa kaso ng nanay mo," sabi niya sa isang boses na walang emosyon, na para bang isang ulat sa panahon ang kanyang binabasa. Ang utang niya kay Rafael Sarmiento. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Don Rafael ay may kakaibang diin, ngunit mabilis iyong nawala. "Babayaran ko ang lahat ng yon." Ngayon din. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhos sa puso ni Elisa. Napatingin siya kay Marco, hindi makapaniwala. Ganoon lang ba kadali? Ngunit alam niyang may kasunod. Laging may kasunod. Itinulak ni Marco ang isang dokumento patungo sa kanya. Mas makapal ito kaysa sa inaasahan niya. Ito ang kasunduan. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang inaabot iyon. Isang kontrata. Ang mga salita sa Tagalog at Ingles ay formal at nakakalito. Ngunit ang pinakaesensya ay malinaw. "Magiging personal assistant kita," sabi ni Marco, na sinasagot ang mga tanong sa kanyang isip. "Sa loob ng 1 taon, walang sahod. Ang kabayaran sa serbisyo mo ay ang pagbabayad ko sa utang ng nanay mo." Personal assistant. Ang mga salita ay tila simple, ngunit alam ni Eliza na sa mundo ni Marco, ang kahulugan ng mga simpleng salita ay maaaring maging komplikado at mapanganib. Binasa niya ang mga linya. Ang kanyang mga tungkulin ay nakasulat doon. Ayusin ang kanyang schedule, sumama sa kanyang mga meeting, gawin ang anumang ipag-uutos niya. At ang huling linya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. At iba pang mga gawain na maaaring kailanganin paminsan-minsan. Isang blangkong tseke, isang tanikala. Ano? Anong ibig sabihin ng iba pang mga gawain? Lakas loob niyang tanong. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa gilid ng labi ni Marco. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung ano ang sabihin kong ibig sabihin niyon. Humigpit ang kapit ni Eliza sa papel. Ito na yon, ang pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad sa ibaba. Ilan sa mga taong yon ang gumawa rin ng ganitong desisyon. Pumikit siya. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang mukha ng kawalan ng pag-asa sa sulok ng kanilang bahay. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang sagot.
Anumang kahihiyan, anumang paghihirap, anumang takot, kakayanin niya. Para sa ina niya, kinuha niya ang plumang nakapatong sa mesa. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Inilapit niya ito sa papel, sa linya, kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Nanginginig ang kamay niya habang sinusulat ang kanyang lagda. Sa kalagitnaan nito, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama mismo sa papel. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay, umaasang hindi iyon nakita ni Marco. Ngunit nakita niya. Alam niyang nakita niya. Wala lang itong sinabi. Nang matapos siya, kinuha ni Marco ang kontrata. Sinuri ito sandali at isinilid pabalik sa folder. Tapos na ang transaksyon, kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang isang numero. Bastian, bayaran mo ang lahat ng utang ni Aling Nena kay Sarmiento. Cash. Gusto ko ng resibo bago magtanghalian. Ibinalik niya ang telepono sa mesa. Tumingin siya kay Elisa. Ang tingin niya ay iba na ngayon. Hindi na tingin sa isang babaeng nakikiusap, kundi tingin sa isang pag-aari. Tumayo ka, sabi niya. Tumayo si Elisa. Inayos ni Marco ang kanyang kwelyo at tumayo na rin. Halika, samahan mo ako. Sa saan po tayo pupunta? Hindi siya sinagot ni Marco. Nagsimula na lang itong maglakad palabas ng opisina. Walang nagawa si Elisa kundi ang sumunod. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang ibong nakakulong sa hawla. Sumunod siya palabas ng gusali, kung saan isang itim at makintab na kotse ang naghihintay. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang matandang lalaki na sa tingin niya ay si Bastian. Pumasok si Marco sa likod. Nag-alinlangan si Elisa, ngunit isang tingin mula kay Marco ang nagpasakay sa kanya. Umupo siya sa tabi nito, sinisigurong may sapat na espasyo sa pagitan nila. Ang loob ng kotse ay amoy mamahaling leather at isang bagay na hindi niya matukoy. Amoy ng kapangyarihan. Ang pinto ay nagsara sa isang malakas at mabigat na tunog. Para kay Eliza, hindi yun tunog ng pinto ng kotse. Iyon ay tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang selda. Ang itim na kotse ay humaharurot sa mga kalsada ng syudad, nang tahimik at mabilis. Walang nagsasalita sa loob. Si Elisa ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pamilyar na mga tanawin na nagmamadaling lumipas, ang mga naglalako sa bangketa, ang mga jeep na puno ng pasahero, ang mga batang naglalaro sa kalye. Ang mundo niya, isang mundo na tila unti-unting lumalayo at nagiging banyaga sa kanya. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang gusali na hindi kasing taas ng kay Marco, ngunit halatang mamahalin, isang pribadong business club base sa maliit at eleganteng karatula sa gilid ng pinto. Pinagbuksan sila ni Bastian. "Maghintay ka dito, Bastian," utos ni Marco. "Opo, sir." Sumunod si Eliza kay Marco papasok. Ang loob ay kabaliktaran ng maingay na syudad sa labas. Malambot na karpet ang sumasalo sa bawat yapak nila. Mahina ang ilaw at ang hangin ay amoy tabako at mamahaling pabango. Lahat ng tao ay nakasuot ng barong o suit, nagsasalita ng pabulong na may kasamang magalang na tawa. At naroon si Elisa, sa kanyang lumang bestida na tila isang basahan na napadpad sa isang pagtitipon ng mga hari. Bawat tingin na natatanggap niya ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pagnanais na magtago sa likod ni Marco, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinako niya ang kanyang tingin sa sahig. Dinala siya ni Marco sa isang pribadong silid. Sa loob, 5 lalaking nasa edad na ang nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa. Lahat sila ay biglang tumahimik at tumayo nang pumasok si Marco. Isang paggalang na may bahid ng takot. "Maupo kayo," sabi ni Marco. At ang boses niya ay naging mas malamig, mas matalas. Umupo siya sa bakanteng upuan sa kabisera ng mesa. Walang upuan para kay Elisa.
Tumayo lang siya sa likuran ni Marco, malapit sa pader, na parang isang anino. Ang sumunod na 2 oras ay isang pagpapahirap. Nagsasalita sila tungkol sa mga numero na hindi kayang abutin ng kanyang isipan. Milyon-milyon, mga porsyento, mga kontrata sa lupa. Nagsasalita sila sa pinaghalong Tagalog at Ingles na puno ng mga terminong hindi niya maintindihan. Ngunit ang isang bagay na malinaw kay Eliza ay ang kapangyarihan. Si Marco ang may hawak ng lahat ng iyon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanta. Ngunit bawat salita niya ay may bigat. Bawat pagtango o pag-iling niya ay nagpapasya sa kapalaran ng mga proyektong nagkakahalaga ng milyones. Sa isang punto, isang lalaking medyo bata at mayabang ang itsura ang sumubok na kontrahin ang sinabi ni Marco. "With all due respect, Mr. De Villa," sabi ng lalaki, "I think my proposal is more practical." Hindi sumagot si Marco. Tinitigan niya lang ang lalaki. Isang mahaba at tahimik na pagtitig. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Halos masakit sa tainga. Nakita ni Eliza ang pamumutla ng lalaki, ang pangingilid ng pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ng tila walang katapusang 10 segundo, ang lalaki na mismo ang yumuko. "Pipero, siyempre, mas alam ninyo, sir, susundin po namin ang gusto ninyo." Ibinaba ni Marco ang kanyang tingin at nagpatuloy na parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Eliza ang tunay na kalikasan ng trabaho niya. Hindi siya isang katulong lang, isa siyang saksi, isa siyang paalala sa lahat ng kaharap ni Marco. Isang paalala na may mga taong tulad niya na kayang-kayang durugin ng isang salita lang. Ang kanyang presensya, sa kanyang simpleng damit at halatang kahirapan, ay isang tahimik na mensahe ng kapangyarihan. Sa gitna ng tensyonadong pag-uusap, bahagyang lumingon si Marco. Hindi sa kanya, kundi sa isang waiter na nakatayo sa gilid. Itinuro niya ang direksyon ni Eliza gamit ang isang halos hindi mahahalata na paggalaw ng kanyang ulo at sinabing tubig. Isang utos. Isang simpleng salita. Ngunit sa lahat ng mga taong nandoon, siya lang ang pinansin nito. Isang lenong baso ng tubig ang inilapag sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Hindi niya ito ginalaw. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagpaalam ang mga negosyante kay Marco. Lahat sila ay sinusubukang iwasan na mapatingin sa kanya na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Sa biyahe pabalik, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Kung kanina ay puno ito ng takot, ngayon ay puno na ito ng bigat ng kanyang natuklasan. Hindi lang isang makapangyarihang tao si Marco, siya ay isang maninila at ang buong syudad ang kanyang gubat. Nang ihinto ni Bastian ang kotse sa tapat ng eskinita nila, dapit hapon na. "Bukas, 8:00 ng umaga, susunduin ka ni Bastian," sabi ni Marco, na nakatingin pa rin sa harap. Iyon lang, wala nang iba. Nagmamadaling bumaba si Eliza sa kotse. Habang papalayo ang itim na sasakyan, saka lang niya naramdaman na kaya na niyang huminga muli ng maluwag. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Nakangiti si Aling Nena, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Eliza. "Anak, totoo nga. Dumating ang isang lalaki kanina. Binayaran ng lahat. May resibo pa," sabi nito, habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel. "Saan ka nanggaling? Anong trabaho itong nakuha mo?" Ang sabi mo sa opisina lang. Tumingin si Eliza sa masayang mukha ng kanyang ina. Ang mukhang iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya sasabihin na ang opisina niya ay isang modernong impyerno at ang amo niya ang hari nito? "Opo, Nay. Sa opisina nga po." Pilit niyang ngumiti. Medyo marami lang pong ginawa. Pagod lang po ako." Ang pagsisinungaling ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, iniisip niya ang lahat.
Ang takot sa mukha ng mga negosyante, ang malamig na pag-uusig sa mga mata ni Marco, ang bigat ng kahihiyan na naramdaman niya habang nakatayo sa sulok. Ito ang magiging buhay niya sa loob ng 1 taon. Ito ang presyo ng kaligtasan ng kanyang ina. Pumikit siya ng mariin. Ito ang kanyang binyag. Isang binyag sa apoy, sa gitna ng impyerno. At kailangan niya itong malampasan. Lumipas ang mga sumunod na araw sa isang nakakabagot at nakakatensyon na rutina. Tuwing umaga, eksaktong 8:00, naroon na ang itim na kotse sa labas ng kanilang eskinita. Maghapon siyang nakabuntot kay Marco mula sa mga meeting na hindi niya maintindihan hanggang sa pananahimik sa loob ng malawak nitong opisina. Ang mga gawain niya ay simple lang. Timplahan ito ng kape, itim, walang asukal, ayusin ang mga folder sa mesa nito ayon sa kulay, at tumayo ng tahimik sa isang sulok kapag may kausap ito. Para siyang isang mamahaling muebles, isang palamuti na may buhay. Hindi siya kinakausap ni Marco maliban kung may ipag-uutos, at hindi rin siya nagtangkang magsalita. Ang takot ay naging isang pader sa pagitan nila. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga dokumento para sa isang meeting kinabukasan, nagkamali siya. Isang folder na para sa land acquisition ay naisama niya sa corporate mergers. Isang maliit na pagkakamali, ngunit sa mundong ito ng perpeksyunismo, alam niyang malaki itong bagay. Napansin niyo ni Marco nang suriin nito ang mga papel. Huminto ito sa pagbabasa. Itinaas nito ang tingin mula sa dokumento at tumingin sa kanya. Hindi galit, mas malala pa. Isang tingin ng dismaya. Eliza. Iyon ang unang beses na binanggit nito ang pangalan niya. Mula noong pumirma siya sa kontrata, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ito na. Sisigawan na siya. O mas masahol pa, papalitan. Halika dito. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalapit siya sa mesa. Tingnan mo ito, sabi ni Marco. Itinuturo ang maling folder. Ano ang nakikita mo? Mali po ang folder na naisama ko. Halos pabulong niyang sagot, nakayuko. Inihanda niya ang sarili para sa kung anuman ang sasabihin nito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hinihintay niya ang sigaw, ang insulto. Pero wala. Sa susunod, sabi lang ni Marco sa isang mahinahon ngunit mabigat na boses, mag-focus ka. Sa mundong ito, ang isang maliit na pagkakamali ay maaring maging dahilan ng pagbagsak ng lahat. Ibinalik nito ang tingin sa mga papel. Ayusin mo. Iyon lang, hindi siya nito pinarusahan, hindi siya nito sinigawan, pinagsabihan lang siya. Ngunit sa paraang yon, mas tumagos sa kanyang puso. Ang pagkadismaya sa boses nito ay mas masakit kaysa sa anumang galit. Kinuha niya ang mga folder at bumalik sa kanyang maliit na mesa na parang isang basang sisiw. Kinagabihan, naunang umalis si Marco. Iniwan siyang mag-isa sa opisina para tapusin ang pag-aayos. Nang matapos siya at nang ilalagay na sana niya ang mga folder pabalik sa mesa nito, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Naiwang bahagyang bukas ang isang drawer sa gilid ng mesa ni Marco. Isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil si Marco ay isang taong laging organisado. May isang sinag ng ilaw mula sa lampara na tumama sa isang bagay na kumikinang sa loob. Dala ng kuryosidad, marahan niyang hinila ang drawer. Sa loob, sa gitna ng mga pluma at business cards, ay may isang maliit at lumang picture frame na pilak. Nakatayo ito, na para bang laging tinitingnan ni Marco kapag nag-iisa. Kinuha niya ito. Ang litrato ay kupas na, ang mga kulay ay luma na. Isang larawan ng isang mas batang Marco. Nakangiti ito. Isang tunay at masayang nangiti na hindi niya pa nakikita. At sa tabi nito, nakayakap, ay isang magandang babae na may mahabang buhok at mga matang puno ng buhay. Masaya sila. Walang bakas ng lamig o panganib sa mukha ni Marco noon. Isang ordinaryong lalaking umiibig.
Sino siya? Ano ang nangyari sa kanila? Ano ang nagpabago sa lalaking ito at ginawa siyang bato? Bigla siyang nakarinig ng mahinang tunog mula sa elevator. Mabilis, ibinalik niya ang frame sa drawer, isinara ito at bumalik sa kanyang pwesto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Bastian, ang matandang driver. Ay, nandito ka pa pala, Hiya, sabi nito sa isang mabait na boses. Akala ko'y nakaalis ka na. Napabalik lang ako. May naiwan si Sir. Ngumiti lang si Eliza, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang dibdib. Habang kinukuha ni Bastian ang isang itim na portfolio sa mesa ni Marco, napansin nito ang pamumutla niya. Okay ka lang ba, Eliza? Tanong ng matanda. Huwag mong masyadong dibdibin ang trabaho dito. Ang amo natin, may mga araw lang talaga na masungit. Hindi po, kasalanan ko po kanina. Mahina niyang sagot. Nagkamali po ako. Tiningnan siya ni Bastian ng may simpatiya. Lahat tayo nagkakamali, sabi nito. Pero ang importante, natututo. Minsan, ang mga pagkakamali sa buhay ang humuhubog sa kung sino tayo. Ang mga salita nito ay tila may mas malalim na kahulugan. Tumigil ang matanda at tinitigan siya na para bang may pinag-iisipang mabuti. Huwag kang matakot sa kanya, Hija. Bulong nito na tila isang sikreto. Ang kahoy na matigas, kadalasan, may lamat sa loob. Isang lamat na pilit tinatago. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Ngumiti lang ito sa kanya at nagpaalam na. Naiwan si Eliza sa tahimik na opisina. Ang mga salita ni Bastian at ang imahe ng litrato ay umiikot sa kanyang isipan. Isang lamat, isang pusong minsan nang nasugatan. Kinabukasan, may kakaibang tensyon sa hangin. Mas tahimik si Marco kaysa dati. Halos hindi ito kumikilos mula sa kanyang upuan. Nakatitig lang sa mga papel sa harap niya, pero tila hindi naman nagbabasa. Bandang hapon, habang nagtitimpla si Eliza ng kape, biglang tumunog ang personal na telepono ni Marco. Hindi ang teleponong pangnegosyo, kundi isang mas maliit na cellphone na laging nasa bulsa nito. Kinuha niya ito at sinagot. Hindi nagsalita si Marco. Nakinig lang siya. Dahan-dahan, nakita ni Eliza ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang panga niya ay tumigas. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay bahagyang lumitaw. Ang mga mata niya, na dati malamig lang, ay ngayon nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa nakikita ni Eliza sa kanya. Purong galit. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita sa kausap. Tumayo siya. Ang mga kilos ay biglaan at puno ng puwersa. May pupuntahan nan tayo, sabi niya. Ang boses ay mababa at garalgal. Sa saan po? Hindi siya pinansin nito. Naglakad ito papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bago ito lumabas, huminto ito at lumingon sa kanya. Isang matandang kaibigan. Ang paraan ng pagbigkas niya sa mga salitang matandang kaibigan ay puno ng pangaalipusta at pagbabanta. Isang sarkasmo na nagpadala ng pangingilabot sa buong katawan ni Eliza. Hindi niya alam kung sino ang kanilang pupuntahan, pero isa lang ang sigurado siya. Ang pagbisitang ito ay hindi magiging isang masayang pagkikita. Ang katahimikan sa loob ng kotse habang papunta sila sa kanilang destinasyon ay mabigat at nakakabingi. Puno ito ng hindi masabing galit na nagmumula kay Marco. Nakaupo si Eliza sa tabi niya. Hindi gumagalaw, halos hindi humihinga, na para bang anumang maliit na kilos ay maaaring maging sanhi ng isang pagsabog. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant. Ang tipo ng lugar na nakikita lang niya sa mga pelikula, na may mga waiters sa pinto at mga kotseng mas mahal pa sa bahay at lupa nila. Pumasok sila. Ang amoy ng mamahaling pagkain at alak ay sumalubong sa kanila. Mahina ang ilaw at ang marahang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay ang tanging maririnig.
Isang Maitre d' ang agad na lumapit sa kanila. Mr. De Villa, this way, sir. Dinala sila sa isang pribadong alcove, isang sulok na bahagyang nakahiwalay sa ibang mga mesa. At doon, nakaupo, nag-iisa, na may isang baso ng red wine sa kanyang harap, ay ang lalaking sanhi ng lahat ng kanyang paghihirap. Si Don Rafael. Nakangiti ito nang makita sila. Isang malapad at mapagmalasakit na ngiti, ang nangiti ng ninong na kilala niya. Marco, my friend, mabutit nakarating ka. Bati nito, tumatayo para salubungin sila. Pagkatapos ay bumaling ito kay Elisa. At si Elisa, hiha, kamusta ka na? Lalo kang gumaganda. Pakiramdam ni Elisa ay nasusuka siya. Ang kabaitan sa boses nito ay isang lason na bumabalot sa kasinungalingan. Pinilit niyang tumango. Maupo kayo, sabi ni Don Rafael na parang siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Umupo si Marco at umupo si Elisa sa tabi nito. Inilapag ni Marco ang isang manipis na folder sa mesa. Diretso na tayo sa punto, Rafael, sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagkakaibigan. Ang lupa sa tabi ng ilog. Ang nangiti ni Don Rafael ay hindi nawala. Napakaseryoso mo talaga, Marco. Kumain muna tayo. Nag-order na ako para sa atin. Tumingin ito kay Eliza. Napakaswerte mo kay Marco, hiha. Mabuti at may nag-aalaga sa'yo. Alam mo, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Sa ilalim ng mesa, naikuyom ni Elisa ang kanyang mga palad. Ang kapal ng mukha. Itinaas ni Don Rafael ang kanyang kamay na akmang ipapatong sa balikat ni Elisa sa isang makaamang paraan. Automatikong napaurong si Elisa, ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, isang maikli at tuyong ubo ang pinakawalan ni Marco. Kasabay nito, marahan niyang ibinagsak ang folder sa mesa, isang tunog na hindi malakas, ngunit sapat na para putulin ang anumang nasa himpapawid. Ang kamay ni Don Rafael ay nanigas sa hangin bago pa man dumapo. Dahan-dahan niya itong ibinaba at ang nangiti sa kanyang labi ay bahagyang nagbago. May konting inis na ngayon sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Elisa ang lahat. Hindi ito isang simpleng pulong. Ito ay isang labanan. Ang dalawang lalaking ito ay magkaaway, matagal nang magkaaway, at siya, sa kasamaang palad, ay naipit sa gitna. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa negosyo, ngunit si Eliza ay hindi na nakikinig sa mga salita. Ang pinakikinggan niya ay ang mga hindi sinasabi, ang tensyon sa bawat paghinto, ang patagong insulto sa bawat papuri, ang digmaan sa bawat pagtitig. Ngayon, naiintindihan na niya ang galit ni Marco kanina sa telepono, ang pagkasuklam sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ni Don Rafael. May malalim na hidwaan sa pagitan nila, isang hidwaan na nagsimula bago pa man siya pumasok sa eksena. Pagkatapos ng halos isang oras, si Marco ang unang tumayo. Tapos na ang usapan, deklara niya. Ipapadala ko ang mga dokumento bukas. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Don Rafael. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Nagmamadaling tumayo si Elisa para sumunod. Habang papalayo na sila, narinig niya ang boses ni Don Rafael sa kanilang likuran. Kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Marco, mag-ingat ka. Huminto sa paglalakad si Marco, ngunit hindi ito lumingon. Ngumiti si Don Rafael, isang ngiti na ngayon ay hindi na nagtatago ng kasamaan nito. Tumingin ito kay Elisa, pagkatapos ay kay Marco. Baka ang pinoprotektahan mo ngayon, ang maging kahinaan mo bukas. Ang mga salita ni Don Rafael ay sumunod kay Elisa pauwi na parang isang malamig na anino. Ang maging kahinaan mo bukas. Ano ang ibig sabihin nito? Siya ba ang tinutukoy niya? Ang ideya ay nagpadala ng pangingilabot sa kanyang buong katawan. Hindi siya simpleng empleyado lang. Isa siyang bala sa digmaan ng dalawang higante. Sa sumunod na linggo, mas naging maingat si Elisa. Bawat utos ni Marco ay sinusunod niya ng walang tanong.
Bawat kilos niya ay kinakalkula. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pagsunod, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Dumating ang Sabado, ang araw ng taunang piyesta sa kanilang barangay. Ito ang pinakamasayang araw sa kanilang lugar. Bawat bahay ay may handa. Ang mga kalsada ay puno ng makukulay na banderitas at ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan at musika. Para kay Elisa, ito ang paalala ng isang simple at masayang buhay. Anak, magpaalam ka muna sa amo mo. Kahit ngayon lang, sabi ni Aling Nena habang naghahanda sila ng pagkain. Piyesta natin. Dapat nandito ka. Sa kaba, nagpaalam si Elisa kay Marcos sa telepono. Inaasahan niyang tatanggi ito, ngunit nagulat siya sa sagot nito. Sige, sabi lang nito. Isang malamig at maikling salita. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Elisa na malaya siya. Suot ang kanyang paboritong bestida. Tinulungan niya ang kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga bisita, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Nakikipagtawanan siya, kumakain ng masarap na pagkain, at unti-unting nalilimutan ang malamig na mundo ng salamin at bakal na kanyang pinapasukan araw-araw. Gabi na, nasa labas si Elisa, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan noong high school habang pinapanood ang mga batang naghahabulan sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng perya. Masaya siya. Sa isang saglit, pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati. Normal lang lahat. Pagkatapos, sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang puno ng mangga, kung saan medyo madilim, may isang bagay siyang napansin, isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo lang doon, mag-isa, nakatingin sa direksyon ng masayang pagtitipon. Si Marco. Nakaitim itong polo shirt at pantalon. Ang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Hindi siya bagay sa lugar na yon. Para siyang isang itim na agila na napadpad sa isang kawan ng mga makukulay na maya. Hindi siya nakikilahok. Nagmamasid lang siya mula sa malayo. Ano ang ginagawa niya dito? Nag-aalangan, nagpaalam si Eliza sa kanyang mga kaibigan at dahan-dahang naglakad palapit sa direksyon ni Marco. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang maliit na batang lalaki na may hawak na 2 stick ng kwek-kwek ang aksidenteng bumangga sa binti ni Marco. Ay sorry po, sabi ng bata. Natakot na mapagalitan. Napatingin si Marco sa bata. Pagkatapos ay sa kwek-kwek. Ang mukha niya ay blangko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Para basagin ang katahimikan, inabot ng bata ang isang stick kay Marco. Gusto niyo po? Tinitigan ni Marco ang orange na bilog na pagkain na para bang isa itong alien na mula sa ibang planeta. Hindi niya ito kinuha. Nag-aalangan siyang itaas ang kanyang kamay. Mula sa kinatatayuan ni Elisa nakita niya ang lahat. Hindi niya napigilan ang sarili. Ngumiti siya at marahang tumango kay Marco na para bang sinasabing, sige na, kunin mo na. Nakita siya ni Marco. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng magulong selebrasyon. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha ni Marco ang stick ng kwek-kwek mula sa bata. Salamat, sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. Tumakbo paalis ang bata. At naiwan si Marco doon. Hawak ang isang stick ng kwek-kwek na tila lalong hindi alam ang gagawin. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay maingat na kinagat. Ang kanyang reaksyon ay hindi mabasa. Nagpatuloy si Eliza sa paglalakad palapit. Anong ginagawa niyo dito, sir? Tanong niya nang makarating sa tabi nito. Itinago ni Marco ang kwek-kwek sa kanyang likuran na parang isang batang nahuling gumagawa ng kalokohan. Napadaan lang, sagot niya, na halatang isang palusot. Tinitingnan kung maayos ang security sa lugar. Hindi naniwala si Elisa, pero tumango na lang siya. Masaya ka, sabi ni Marco. Hindi iyon tanong, isa yung obserbasyon.
Piyesta po kasi. Katahimikan. Tumingin sila pareho sa mga taong nagsasayawan sa kalye, sa mga pamilyang sabay-sabay kumakain. Ganito pala, bulong ni Marco. Halos sa sarili lang. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo niyang kinatatakutan. Hindi siya ang demonyo sa turing salamin. Para lang siyang isang taong nanonood mula sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman o marahil ay hindi pa nararanasan kailanman. Habang abala siya sa pag-iisip nito, napansin niya ang dalawang kapitbahay nila na nakatingin sa kanilang direksyon. Nagbubulungan sila. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ng isa, ang mapanuring tingin nito mula ulo hanggang paa sa kanya. Pagkatapos ay kay Marco. Biglang bumalik ang lamig. Ang realidad. Oo, masaya ang piyesta. Ngunit ang piyesta ay puno rin ng mga mata at tainga. Ang balita ay kumakalat ng mas mabilis pa sa hangin. At ang isang simpleng dalaga na nakikitang kasama ng isang misteryoso at makapangyarihang lalaki sa isang madilim na sulok. Iyon ay isang napakagandang istorya para sa mga tsismosa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga bulungan ay nagsisimula na. Ang mga bulungan sa piyesta ay naging isang tinik sa isipan ni Elisa. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon, ngunit ang mga tingin ng kanyang mga kapitbahay ay nagbago. May halong pagtataka, inggit, at para sa iba, panghuhusga. Ang pagiging empleyado niya kay Marco de Villa ay nagsisimula ng magkaroon ng ibang kahulugan sa mata ng publiko. Dahil dito, mas pinili niyang ilibing ang sarili sa trabaho. Mas mabuti nang mapagod kaysa mag-isip. Isang araw, binigyan siya ni Marco ng isang hindi pangkaraniwang utos. Linisin mo ang lumang bodega sa dulo ng pasilyo. Sabi nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. May mga luma akong gamit doon. Itapon mo na ang mga hindi importante. Ang bodega ay maliit at madilim, puno ng alikabok at amoy ng mga lumang papel. May mga nakatambak na kahon, mga sirang office equipment, at mga folder na tila 10 taon nang hindi nabubuksan. Para kay Elisa, ito ay isang magandang paraan para ubusin ang oras. Nagsimula siyang maglinis. Inisa-isa niya ang mga kahon, pinaghihiwalay ang mga basura sa mga maaaring i-recycle. Habang nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng isang bunton ng mga lumang folder, isang kahon na gawa sa kahoy ang nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ito sa ibang mga karton na kahon. Mas luma, mas personal. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga dokumento, mga business permit, mga legal na papel na nakatali ng isang kupas na ribbon. Ang pangalan sa karamihan ng mga dokumento ay iisa lang. M&R Holdings, Inc. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang buksan niya ang isa sa mga pangunahing dokumento, ang Articles of Incorporation, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakalista doon ang mga pangalan ng mga bumubuo ng kumpanya, ang mga orihinal na may-ari. Pangalan ng incorporator, Marco Antonio de Villa. At sa ilalim mismo nito, ang pangalawang pangalan. Pangalan ng incorporator, Rafael Sarmiento. Si Marco at si Don Rafael. Napaatras si Elisa na paupo siya sa sahig sa sobrang gulat. Ang mga papel sa kanyang kamay ay nanginginig. M&R, Marco and Rafael. Magkasosyo sila. Hindi lang sila magkakilala. Hindi lang sila magkaaway sa negosyo. Sila ang nagsimula ng isang bagay. Nang magkasama, binuklat pa niya ang mga papel. May mga litrato doon na nakaapit sa pagitan ng mga dokumento. Isang mas batang Marco at isang mas batang Don Rafael. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na opisina, magkaakbay, nakangiti ng malapad sa kamera. Sa likod nila, isang simpleng karatula, M&R Holdings. Sila ay mga magkaibigan, mga matalik na magkaibigan,
kung pagbabasehan ng kanilang mga ngiti. Ano ang nangyari? Patuloy siyang naghalongkat. Nakita niya ang mga financial statement na nagpapakita ng mabilis na paglago ng kumpanya. Pagkatapos, may mga dokumento na nagpapakita ng malalaking pautang. At pagkatapos, may mga legal na kasulatan, isang deed of assignment, isang dokumento kung saan inililipat ng isang tao ang kanyang parte sa kumpanya sa isa pa. Ang pangalan ng naglipat, Marco Antonio de Villa. Ang pangalan ng pinaglipatan, Rafael Sarmiento. Parang may biglang kumirot sa puso ni Elisa. Ibinigay ni Marco ang lahat kay Don Rafael. O napilitan siyang ibigay? Habang hawak niya ang mga dokumento, naramdaman niya ang bigat ng isang nakaraang puno ng tiwala at pagkakaibigan at isang pagkakanulo na sumira sa lahat ng yon. Ito ang lamat na sinasabi ni Bastian. Ito ang dahilan ng lahat. Sa ilalim ng kahon, may isa pang bagay, isang maliit, nakatuping sobre. Sa loob nito, isang huling litrato. Ang litrato ng babae sa silver na picture frame sa drawer ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Marco ang kasama niya. Katabi niya si Don Rafael. Nakangiti sila pareho. Parang gumuho ang mundo ni Eliza. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng bodega. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Nakatayo sa may pintuan si Marco, ang mukha niya ay madilim at hindi mabasa. Nakita niya ang kahon sa sahig. Nakita niya ang mga papel na hawak ni Eliza. Ang mga mata niya ay dumapo sa huling litrato na nasa kamay niya. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang boses. Isang boses na mas malamig at mas mapanganib kaysa sa dati. Anong ginagawa mo? Parang yelo ang boses ni Marco. Nanigas si Elisa sa kanyang kinauupuan. Ang mga dokumento ay nanginginig sa kanyang kamay. Nahuli siya. Ang pakiramdam ay hindi lang takot, kundi hiya. Na para bang pumasok siya sa isang sagradong lugar na hindi siya dapat naroroon. Sir! Naglilinis lang po ako gaya ng sabi niyo. Nauutal niyang sabi. Sinusubukang itago ang litrato sa likod ng ibang mga papel. Ito, nakita ko lang po ito. Naglakad si Marco palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi siya tumingin sa mga papel. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Elisa. Isang tingin na nanunuot, na para bang sinusubukan niyang basahin kung ano ang laman ng kanyang isipan. Umupo ito sa kanyang harapan, sa sahig, isang kilos na hindi inaasahan ni Eliza. Kinuha nito ang litrato mula sa kanyang kamay. Hindi marahas, ngunit may isang katiyakan na hindi niya kayang pigilan. Tinitigan ni Marco ang litrato. Ang babae at si Don Rafael. Ang mukha niya ay naging isang blangkong maskara. Ngunit nakita ni Elisa ang bahagyang panginginig ng kanyang panga. Ang sakit na dulot ng litratong iyon ay lumana, ngunit malinaw na hindi pa rin nawawala. Itapon mo na ang lahat ng ito, sabi ni Marco sa isang mahinang boses, ngunit puno ng bigat. Tumayo siya at tumalikod. Tapusin mo na ang paglilinis. At umalis na siya. Iniwan si Elisa sa gitna ng mga piraso ng isang nakaraang hindi niya dapat natuklasan. Hindi siya nagalit sa paraang inaasahan niya. Walang sigaw, walang banta. Ang naroon lang ay isang malamig at malalim na kalungkutan. At para kay Eliza, iyon ay mas nakakatakot. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na sa kanilang barangay. Mabilis, na parang isang apoy sa tuyong damuhan. At hindi ito ang totoong istorya. Narinig mo ba? Yung anak ni Aling Nena, si Elisa. Kabit daw yon ng mayamang si De Villa. Kaya pala biglang nakabayad ng utang. Ibinenta ang katawan. Kawawang Aling Nena, pinalaki ng maayos ang anak, tapos ganoon lang pala ang bagsak. Ang mga salita ay mga punyal. Paulit-ulit na itinarak sa likod ni Elisa saan man siya magpunta. Sa palengke, sa simbahan, kahit sa harap ng sarili nilang bahay, ang mga ngiti ay napalitan
ng mga mapanuring tingin. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya. Ang hiya, ang kahihiyan. Ito ang sandata ni Don Rafael. Hindi niya kailangang manakit ng pisikal. Ang kailangan niya lang gawin ay sirain ang kanilang pangalan, ang kanilang dignidad, sa harap ng mundong kanilang ginagalawan. Isang gabi, umuwi si Eliza na luhaan. Naabutan niya ang kanyang ina na tahimik na nagdarasal sa maliit nilang altar. Ang mukha ay basang-basa rin sa luha. Walang salitang namagitan sa kanila. Isang mahigpit na yakap lang ang nagsabi ng lahat. Sa opisina, napansin ni Marco ang pagbabago kay Eliza. Ang dati ng tahimik ay lalo pang naging walang imik. Ang mga mata niya ay laging bahagyang mapula at malungkot. Isang hapon, habang nag-aabot si Eliza ng kape, hindi sinasadyang natabig niya ito at natapon ng kaunting mainit na likido sa kanyang kamay. Aray! Mahina niyang sabi, at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala ang Marco na negosyante. Ang lumitaw ay isang taong may pag-aalala. Agad siyang tumayo, kinuha ang kamay ni Eliza at tiningnan ang namumulang balat. "Bastian!" Sigaw niya. "Kumuha ka ng first aid kit." Ang biglaang pag-aalala sa boses niya ay mas nakakagulat pa kaysa sa paso mo. Si Bastian ay pumasok na may dalang maliit na kahon. Si Marco mismo ang kumuha ng bulak at nilagyan ito ng gamot. At siya mismo ang marahang naglagay nito sa kamay ni Eliza. Ang kanyang mga daliri na sanay pumirma sa mga kontratang milyon ang halaga ay naging napakaingat. "Anong nangyayari sa'yo?" Tanong niya. Ang boses ay hindi na galit, kundi seryoso. "Ilang araw ka nang wala sa sarili." Hindi sumagot si Eliza. Yumuko lang siya. Nang gabing iyon, may inutos si Marco kay Bastian. "Alamin mo kung anong pinag-uusapan sa barangay nila Eliza. Lahat." Kinabukasan, nang dumating si Marco sa opisina, ang mukha niya ay madilim na parang isang paparating na bagyo. Si Bastian ang nag-ulat sa kanya ng lahat ng tsismis. Habang pauwi na si Eliza ng hapong yon, dumaan siya sa isang tindahan para bumili ng suka. "Pabili po," sabi niya. Ang tindera, si Aling Marites, isa sa mga pinakatsismosa sa kanilang lugar, ay tiningnan siya ng may pang-iinsulto. "Aba, nandito na pala ang prinsesa ni Mr. De Villa. Baka naman barya lang itong bayad mo. Hindi kami tumatanggap niyan dito." Ang mga taong nakarinig ay nagtawanan. Naramdaman ni Eliza ang pag-init ng kanyang mukha, ang pangingilid ng kanyang mga luha. Yumuko na lang siya, kinuha ang suka, at nagmamadaling umalis. Ngunit pagtalikod niya, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Ang pinto sa likod ay bumukas. Bumaba si Marco. Suot ang kanyang mamahaling suit sa gitna ng maalikabok na eskinita, para siyang isang hari na bumisita sa tirahan ng mga alipin. Ang lahat ng tawanan ay tumigil. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang hangin ay napuno ng takot at pagtataka. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid, isa-isa. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang tingin niya ay huminto kay Aling Marites na biglang namutla na parang isang papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Eliza. Naglakad siya palapit sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga matang mapanghusga, marahan niyang kinuha ang supot ng suka mula sa kamay ni Eliza. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse para sa kanya. Isang kilos na ginagawa para sa isang reyna. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mensahe ay malinaw na parang kristal. "Ang babaeng ito ay kasama ko. Ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Sino mang manakit sa kanya ay mananakit sa akin." Pumasok si Eliza sa kotse, tulala. Habang paalis sila, nakita niya sa bintana ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay, mga mukhang puno ng pagkalito, takot at isang bagong uri ng respeto. Sa loob ng kotse, ibinalik ni Marco ang suka sa kanya.
Mula ngayon, sabi niya, nakatingin sa daan, hindi ka na uuwi ng mag-isa. Ihahatid ka ni Bastian hanggang sa mismong pinto niyo. Hindi iyon isang mungkahi. Iyon ay isang utos. Isang utos na hindi nagmula sa isang amo, kundi sa isang tagapagtanggol. Ang ginawa ni Marco sa harap ng buong barangay ay nagpabago sa lahat. Ang mga tsismis ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ang mga ito ay naging pabulong na lang, dala ng takot. Walang sino man ang nangahas na muling saktan si Eliza ng harapan. Ang pagdating at pag-alis ng itim na kotse sa kanilang eskinita araw-araw ay naging isang malinaw na mensahe. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa pagitan nina Eliza at Marco. Ang takot na dating nararamdaman ni Eliza ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Ang pagtataka. Ang lalaking akala niya ay walang puso ay nagpakita ng isang uri ng malasakit na hindi niya inaasahan. Isang gabi, pinatawag siya ni Marco sa kanyang opisina bago siya umuwi. Inaasahan niyang may ipag-uutos itong trabaho, ngunit sa halip, isang folder ang ipinatong nito sa mesa sa kanyang harapan. Iba ito sa mga folder ng negosyo. Mas luma ito at personal. Basahin mo, sabi ni Marco. Ang boses ay mahina. Nakatayo ito malapit sa malaking bintanang salamin. Nakatalikod sa kanya, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nag-aalangan, binuksan ni Eliza ang folder. Sa loob, naroon ang buong kwento. Mga kopya ng mga dokumento mula sa M&R Holdings, mga lumang bank statement at mga legal na kasulatan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga sulat. Mga liham sa pagitan ng isang mas batang Marco at ng babae sa litrato na nagngangalang Isabela. Binasa niya ang lahat. Ang kwento ng dalawang magkaibigan, sina Marco at Rafael, na may isang pangarap. Ang pagdating ni Isabela, ang babaeng minahal ni Marco, ng buong puso. Ang unti-unting pagpasok ng lason ng inggit at kasakiman sa pagkakaibigan nila. At ang huling dokumento, isang sworn statement mula sa isang dating empleyado na nagpapatunay kung paano siya nilinlang ni Rafael. Ginamit ni Rafael si Isabela para makuha ang tiwala ni Marco. Pinapirma siya ng mga dokumentong akala niya ay para sa pautang sa bangko. Ngunit sa katotohanan ay ang paglilipat ng kanyang parte sa kumpanya. Isang ganap na pagkakanulo, hindi lang ng kanyang kaibigan, kundi pati na rin ng babaeng pinakamamahal niya. Nang matapos si Eliza sa pagbabasa, tumingin siya sa likod ni Marco. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lamig, ang pader na binuo nito sa paligid ng kanyang sarili, ang kawalan ng tiwala sa lahat ng tao. Ang sakit na dala ng mga alaala ay napakalalim na halos nararamdaman din niya iyon. Siya ang dahilan kung bakit ayaw ko nang magtiwala, sabi ni Marco. Ang boses ay basag, hindi pa rin lumilingon. Ipinakita niya sa akin na lahat ng tao, kahit ang pinakamalapit sa puso mo, ay kayang-kaya kang saktan. Katahimikan. Si Eliza ay walang masabi. Anong salita ang maaaring makagamot sa ganoong klaseng sugat? Sinabi ko sa iyo ito, pagpapatuloy ni Marco, para maintindihan mo, para malaman mo kung sino talaga ang kalaban mo at kung sino ako. Huminga siya ng malalim. Ngayon alam mo na, pwede ka nang umalis kung gusto mo. Tutal, bayad na ang utang ng nanay mo. Hindi na kita pipigilan. Ito na ang pagkakataon niya. Ang kalayaang hinihintay niya. Maaari na siyang tumayo, magpaalam, at bumalik sa kanyang simpleng buhay. Ngunit hindi siya gumalaw. Tumingin siya sa malapad na likod ni Marco, na ngayon ay tila napakamamarupok. Ang nakita niya ay hindi na ang makapangyarihang si Mr. De Villa. Ang nakita niya ay isang lalaking nag-iisa, nalunod sa sakit ng nakaraan at takot na muling masaktan. Tumayo si Eliza, ngunit hindi siya naglakad papunta sa pinto.
Naglakad siya papunta sa maliit na coffee machine sa gilid ng opisina. Tahimik siyang nagtimpla ng kape. Itim, walang asukal, gaya ng gusto nito. Dala-dala ang mainit na tasa. Lumapit siya sa mesa at maingat na inilapag iyon. Hindi pa rin lumingon si Marco. "Hindi po ako aalis," mahinang sabi ni Elisa. Sa unang pagkakataon, lumingon si Marco. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito. "Hindi lahat ng tao ay tulad nila," sabi ni Elisa, habang tinitingnan ito ng diretso sa mata. "May mga tao pa rin pong marunong tumanaw ng utang na loob at may mga taong hindi ka sasaktan." Isang mahabang sandali silang nagkatitigan, walang nagsasalita. Sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang sinseridad. Isang tiwalang ibinibigay nang walang hinihinging kapalit. Ang pader sa paligid ng kanyang puso, na binuo ng maraming taon ng sakit at pag-iisa, ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Bastian. Ang muka ay hindi mapinta. "Sir," sabi nito. Ang boses ay apurado. "Si Don Rafael. May pinaplano siya para sa piyesta bukas. Hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo nasisira." Naputo lang sandali. Ang lamig ay bumalik sa mga mata ni Marco, ngunit ngayon, iba na ito. Hindi na ito ang lamig ng kawalan ng pakialam. Ito na ang lamig ng isang nag-aalab na galit. Gusto niyang ipahiya ng husto ang pamilya ni Eliza sa harap ng buong barangay, dagdag ni Bastian. Tumingin si Marco kay Elisa, at sa tinging iyon, alam na ni Elisa, hindi na ito laban lang ni Marco, laban na nilang dalawa ito. Ang gabi ng huling araw ng piyesta ay mas masaya at mas maingay kaysa sa mga nakaraan. Ito ang gabing pinakahihintay ng lahat, ang grand finale. Mayroong entablado sa gitna ng plaza, kumpleto sa mga kumukutitap na ilaw at malalaking speaker. Dito gaganapin ang amateur singing contest at ang parangal para sa mga natatanging mamamayan ng barangay. Si Elisa at Aling Nena ay nakaupo sa mga upuang plastik, kasama ng kanilang mga kapitbahay. Ang tensyon ay naroon pa rin sa hangin. Ang ilan ay bumabati sa kanila, habang ang iba ay nagbubulungan pa rin. Ngunit ngayong gabi, hindi na yon ininda ni Elisa. Mayroon siyang mas malaking inaalala. Alam niyang may gagawin si Don Rafael. Hindi niya lang alam kung ano at kailan. Pagkatapos ng ilang mga awit, inanunsyo ng MC ang susunod na bahagi. At ngayon, mga kabarangay, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal, ang taong hindi kailanman nakakalimot lumingon sa ating komunidad. Walang iba, kundi ang ating kagalang-galang na Don Rafael Sarmiento. Umakyat si Don Rafael sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Kumakaway, nakangiti, na para bang isang politikong nangangampanya. Kinuha niya ang mikropono. "Maraming salamat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat." Nagsimula siya. Ang piyesta ay panahon ng pasasalamat, panahon para alalahanin ang mga biyaya at ang kahalagahan ng utang na loob. Naramdaman ni Elisa ang pag-init ng kanyang mga palad. Ito na. Sa ating komunidad, pagpapatuloy ni Don Rafael, ang boses ay nagbago, naging mas seryoso. May mga taong mapagbigay at may mga tao rin na sa kasamaang palad ay hindi marunong magbayad ng kanilang mga utang. Hindi lang utang na pera, kundi utang na loob. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang tingin ng lahat ay dahan-dahang napunta sa direksyon ni na Elisa at Aling Nena. "May isang pamilya dito?" sabi ni Don Rafael. Hindi na nagbabanggit ng pangalan, ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy. Na tinulungan ko mula sa puso. Ngunit ano ang isinukli sa akin? Pagtataksil, paglimot, at ngayon, kumakapit pa sa kung sino-sinong may kapangyarihan para lang takasan ang kanilang responsibilidad. "Mahiya naman kayo!" Sigaw ng isang babae mula sa audience,
Isa sa mga kampon ni Don Rafael, naramdaman ni Elisa ang mga mata ng buong barangay na nakatutok sa kanila. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanila. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina, na ngayon ay nanginginig na sa pagpipigil ng luha. Gusto niyang tumayo, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Tapos na sila. Sisirain sila ni Don Rafael sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Don Rafael sa kanyang pag-atake, isang boses ang narinig mula sa likuran ng entablado. Isang boses na kalmado, ngunit malakas at malinaw dahil sa sound system. Isang napakagandang talumpati. Rafael, puno ng drama. Ang lahat ay napalingon. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumabas si Marco. Nakasuot ng simpleng itim na long-sleeved shirt, walang bakas ng pagiging bilyonaryo. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong plaza. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael sa gulat at galit. Anong ginagawa mo dito, De Villa? Hindi ka imbitado. Hindi siya pinansin ni Marco. Naglakad ito papunta sa gitna ng entablado at kinuha ang isa pang mikropono. Tumingin siya sa mga tao. "Magandang gabi," sabi niya. "Hindi niyo ako kilala at mas gusto ko ng ganoon. Pero naparito ako dahil may isang bagay na dapat malaman ng lahat." Naglakad siya palapit sa isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang laptop ng sound system operator. May isinaksak siyang maliit na USB flash drive. "Tama si Mr. Sarmiento," sabi ni Marco habang nakatingin ng diretso kay Don Rafael. Ang piyesta ay tungkol sa utang na loob at tungkol din sa katotohanan. Isang click. Ang malaking puting screen sa likod ng entablado na ginagamit para sa mga anunsyo ay biglang umilaw. Ang lumabas ay hindi isang anunsyo, isang spreadsheet, isang listahan ng mga pangalan. Sa tabi ng bawat pangalan, may halaga ng pera. At sa tabi ng halaga, 1%, 20% bawat buwan. Tubong lugaw, nagsimulang mag-react ang mga tao. May mga pangalan doon na kilala nila, mga kapitbahay, mga kaibigan. Isa pang click, isang video, isang matandang babae, umiiyak. 10,000 lang po ang inutang ko kay Don Rafael para sa gamot ng asawa ko, sabi ng matanda sa video. Pero ngayon, halos 100,000 na raw po ang utang ko. Paano po namin babayaran yon? Isa pang click, isa pang video, isang tricycle driver. Kinuha niya po ang tricycle ko nang hindi ako nakabayad ng 1 linggo. Paano ko pa po bubuhayin ang pamilya ko? Sunod-sunod, mga mukha ng mga biktima, mga resibong sulat kamay, mga recording ng pagbabanta. Ang buong operasyon ng pautang ni Don Rafael nakalantad para makita ng lahat. Ang kabaitan niya ay isang maskaara. Ang tulong niya ay isang patibong. Ang buong plaza ay napuno ng galit na mga bulungan. Ang mga taong dating pumapalakpak kay Don Rafael ay ngayon nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Si Don Rafael ay namutla, na parang naubusan ng dugo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. "Ito," sabi ni Marco. Ang boses ay dumadagundong sa buong plaza habang itinuturo ang screen, ang totoong mukha ng utang na loob na sinasabi niya. Tumingin si Marco sa mga tao, pagkatapos ay sa pamilya ni Elisa. "Ang pamilyang ito," sabi niya, at sa pagkakataong ito, itinuro niya sina Elisa at Aling Nena, hindi na para akusahan, kundi para ipagtanggol. Ay hindi nagtaksil, sila ay naging biktima, isa lang sa marami. Ang kahihiyan na dating bumabalot kay Elisa ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, ang katotohanan. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng kanyang mga kabarangay. Nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mata, mula sa panghuhusga, naging pag-unawa, at pagkatapos, galit na nakatutok kay Don Rafael. Si Aling Nena ay tumayo. Umiiyak, ngunit hindi na dahil sa hiya. Ito ay luha ng kaluwagan. Nang makita ni Don Rafael na wala na siyang kawala,
Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkamuhi. Tumingin siya kay Marco. "Hayop ka, Devilla! Sisirain kita!" Sigaw niya. Nakalimutan na ang mikropono sa kanyang kamay. Hindi kumibo si Marco. Kalmado lang siyang nakatayo. Sa sandaling iyon, dalawang unipormadong tanod ng barangay, kasama ang kapitan, ang umakyat sa entablado. "Don Rafael," sabi ng kapitan, ang boses ay matigas at walang bahid ng dating paggalang. "Kailangan niyo pong sumama sa amin sa barangay hall. Marami po kayong kailangang ipaliwanag." Sinubukan ni Don Rafael na pumalag, ngunit huli na ang lahat. Ang mga taong dati niyang alipin sa utang ay ngayon sumisigaw ng hustisya. Ang kanyang kapangyarihan na binuo mula sa takot at panlilinlang ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang inaakay siya pababa ng entablado, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Marco. Ang tingin niya ay puno ng isang pangako ng paghihiganti. Ngunit si Marco ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa isang tao sa gitna ng maraming tao. Nakatingin siya kay Elisa. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan, ng mga umiiyak na biktima na ngayon ay nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang-walang ngiti, walang salita. Isang tingin lang. Isang tingin na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Isang tingin ng pasasalamat. Isang tingin ng pag-unawa. At marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, isang tingin ng isang bagay na mas malalim pa. Ang gabi ng paghuhusga ay naging gabi ng katotohanan. At sa gitna ng pagbagsak ng isang huwad na hari, isang bagong koneksyon ang isinilang, binuo hindi sa utang, kundi sa pagtitiwala at pinagsamang laban. Ang plaza ay napuno ng kaguluhan matapos isakay si Don Rafael sa mobile ng barangay. Ang mga biktima niya, na dati takot magsalita, ay ngayon nag-uunahan sa paglapit sa kapitan. Bawat isa ay may dalang kwento ng panggigipit at kawalang katarungan. Ang gabi ay naging isang biglaang tribunal ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, sina Elisa at Aling Nena ay pinalibutan ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit ngayon, iba na ang dahilan. Ang mga tinging mapanghusga ay napalitan ng mga tingin ng awa at paghingi ng tawad. "Pasensya ka na, Nena. Elisa, patawarin mo kami sa mga inisip namin. Hindi namin alam." Tumangulang si Aling Nena. Ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Niyakap niya ng mahigpit si Elisa. "Tapos na, anak," bulong niya. "Tapos na ang bangungot." Sa di kalayuan, nakatayo si Marco sa ilalim ng puno ng mangga, sa parehong lugar kung saan siya nagmasid noong unang gabi ng piyesta. Tahimik siyang nanonood, hiwalay sa lahat, na para bang isa lang siyang estranghero na napadaan. Nang matapos ang kaguluhan at nang magsimula ng magsiuwian ang mga tao, doon lang siya nilapitan ni Elisa. "Salamat," sabi ni Elisa. Ang salita ay tila hindi sapat para sa lahat ng ginawa nito. Tumingin si Marco sa kanya. Sa liwanag ng mga natitirang ilaw ng piyesta, ang kanyang muka ay hindi na kasing tigas ng dati. May bahid ng pagod, ngunit meron ding isang bagay na bago, isang uri ng kapayapaan. "Wala iyon," sagot niya. "May mga utang na dapat lang singilin." Naglakad sila ng tahimik, palayo sa plaza, patungo sa mas madilim na bahagi ng kalye kung saan naghihintay ang itim na kotse. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Hindi na ito puno ng takot o tensyon. Ito ay isang katahimikang komportable, puno ng mga bagay na naiintindihan na nila nang hindi kailangang sabihin. Pagdating nila sa tapat ng kotse, bumukas ang pinto. Ngunit bago pumasok, humarap si Marco kay Elisa. Mula sa bulsa ng kanyang shirt, kinuha niya ang isang nakatuping papel, ang kontrata nila. Inabot niya ito kay Elisa. Pagkatapos, mula sa kabilang bulsa,
Kumuha siya ng isang lighter. Tapos na ang utang mo, Elisa. Sabi niya sa isang mahinang boses. Hindi lang sa pera, kundi pati na rin dito. Inialok niya ang lighter. Malaya ka na. Ito na. Ang sandaling pinakahihintay niya. Ang paglaya. Ang pagbabalik sa kanyang normal na buhay. Kinuha niya ang kontrata. Tinitigan niya ang pirma niya sa ilalim, ang pirma na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Inabot niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi para kunin ang lighter. Maingat niyang itinupi ang kontrata at isinilid ito sa bulsa ng kanyang bestida. Nagulat si Marco. Bakit? Ayaw mo itong sirain? Tumingin si Elisa sa kanya. Dahil hindi na po ito simbolo ng pagkaalipin sa akin. Sagot niya. Simbolo na po ito ng isang bagay na iba. Isang bagay na nagligtas sa amin. Isang mahabang sandali, silang nagkatitigan. Ang hangin ng gabi ay umiihip sa kanilang pagitan. Hindi ko na kailangan ang serbisyo mo, sabi ni Marco, na tila sinusubukan pa ring itulak siya palayo, pabalik sa dating kaayusan. Wala ka ng obligasyon sa akin. Alam ko po, sagot ni Elisa. Kaya nga po, hindi na ito isang obligasyon. Tumalikod si Marco na para bang hindi niya kayang harapin ang sinseridad sa mga mata ni Elisa. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng bigat ng maraming taon ng pag-iisa. Umuwi ka na, Elisa. Magpahinga ka na. Pumasok siya sa kotse at isinara ang pinto. Hindi na muling lumingon. Habang papalayo ang itim na kotse, naiwan si Elisa na nakatayo sa gitna ng kalye. Malaya na siya. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, isang kakaibang lungkot ang bumalot sa kanya. Napanood niya ang paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isa na lang itong maliit na tuldok sa dilim. Tumingin siya sa kanyang bahay, sa masayang ilaw na nagmumula sa kanilang bintana. Ligtas na sila. Malaya na sila. Ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay, kung malaya na siya, bakit pakiramdam niya ay may isang importanteng bagay na nawala, kasama ng pag-alis ng kotseng iyon. Ang mga sumunod na araw ay dapat sana naging pinakamasaya sa buhay ni Elisa. Nawala na ang banta ni Don Rafael. Ang kanilang pangalan ay malinis na sa buong barangay. Ang mga kapitbahay na dati umiiwas sa kanila ay ngayon bumabati ng may ngiti at respeto. Nakahanap siya ng bagong trabaho bilang kahera sa isang lokal na grocery store. Isang trabahong simple, tahimik, at normal. Normal. Ito ang buhay na pinangarap niyang maibalik. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isang kakaibang kabigatan ang nanatili sa kanyang puso. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa paghihintay sa isang itim na kotse. Ang bawat araw ay hindi na puno ng tensyon at kaba. Ang bawat gabi ay hindi na nagtatapos sa pag-iisip kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang komplikadong lalaki. Ang lahat ay payapa at ang kapayapaan ay nakakabagot at nakakalungkot. Anak, ang lalim ng iniisip mo, puna ni Aling Nena isang gabi habang naghahapunan sila. Masaya ka ba sa bago mong trabaho? Opo, nay, sagot ni Eliza. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa malayo. Talaga ba? Hinawakan ni Aling Nena ang kamay niya. O namimiss mo na ang dati mong trabaho? Hindi agad nakasagot si Elisa. Ang dati niyang trabaho? Ang pagiging anino ng isang demonyo? Ang pagtimpla ng kape para sa isang taong bato? Hindi po ang trabaho, Nay. Ang amo mo? Mahinang tanong ng kanyang ina. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Elisa. Hindi niya napigilan. Iyon ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito, ang katahimikan nito, ang mga sandali ng hindi inaasahang kabaitan, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noong huling gabi ng piyesta. Anak, sabi ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pag-unawa. Utang na loob natin ang buhay natin sa kanya. Iyan ay totoo. Pero ang pag-ibig hindi pwedeng ipilit o bayaran.
Sundin mo ang puso mo. Ngumiti ang matanda. Ang kontratang yon, binitawan ka niya. Malaya ka. Pero ang tanong, ang puso mo ba? Gusto rin bang maging malaya? Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa puso ni Eliza. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Inilabas niya mula sa kanyang aparador ang kontratang itinupi niya. Binasa niya itong muli. Ngayon, hindi na ito isang kasunduan ng pagkaalipin. Para na itong isang alaala. Ang simula ng lahat. Kinabukasan, nagdesisyon siya. Hindi siya pumasok sa trabaho. Sa halip, isinuot niya ang pinakamaayos niyang bestida. Ang parehong bestida na suot niya noong pumirma siya sa kontrata. Nagpunta siya sa syudad. Nagpunta siya sa mataas at madilim na gusali na dati niyang kinatatakutan. Sa lobby, ang receptionist ay nagulat nang makita siya. "Mami Lisa, nandyan po ba si Mr. De Villa?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at determinado. Wala po siyang appointment ngayon. Pakisabi na lang po na nandito ako. Maghihintay ako." Umupo si Eliza sa isa sa mga sofa sa lobby. Naghintay siya. 1 oras, 2 oras. Hindi siya umalis. Alam niyang nandoon lang ito sa itaas. Alam niyang sinusubukan nitong iwasan siya. Ngunit hindi siya susuko. Dapit hapon na. Biglang tumunog ang telepono ng receptionist. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, tumingin ito kay Eliza. "Pinapasabi po ni Sir, pwede na daw po kayong umakyat." Ang puso ni Eliza ay nagsimulang kumabog ng malakas habang nasa loob ng elevator. Ito na yon. Pagbukas ng pinto, naroon ang pamilyar na opisina. Malawak, tahimik, at malamig. Nakatayo si Marco malapit sa bintanang salamin. Nakatalikod, gaya ng dati. Nakatingin sa syudad sa ibaba. Mukha siyang mas nag-iisa kaysa dati. Hindi gumalaw si Eliza. Hinintay niya itong lumingon. Ngunit hindi ito lumingon. Kaya siya na ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Huminto siya ilang talampakan mula sa likod nito. "Bakit ka bumalik, Eliza?" tanong ni Marco. Ang boses ay mahina. Nakatingin pa rin sa labas. "Malaya ka na." "Malaya nga po ako," sagot ni Eliza. "Kaya nga po ako nandito. Dahil malaya akong pumili." Huminga siya ng malalim. "Hindi na ako bumalik dahil sa utang na loob," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng katatagan. "At hindi rin ako bumalik para sa isang trabaho." Tumigil siya. Hinihintay niyang humarap ito. "Marco?" Iyon ang unang beses na tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang sir. Dahan-dahan, dahan-dahan, lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, pag-aalinlangan, at isang emosyon na pilit niyang itinatago, ang pag-asa. "Bumalik ako," sabi ni Eliza habang isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Para sa'yo." 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa hapon ay ginintuan, malambot na tumatama sa mga dahon at bulaklak sa isang maliit ngunit masayang hardin. Ito ang hardin sa likod bahay ni na Aling Nena. Isang lugar na dating napabayaan na, ngunit ngayon ay puno ng buhay at kulay. May mga rosas, sampagwita at gumamela. Sa gitna ng hardin, nakaupo sa isang silyang yantok si Aling Nena. Masayang nanonood habang may hawak na isang tasa ng tsa. Ang pinapanood niya ay isang tanawing hindi niya kailanman inakala na makikita. Si Marco, nakasuot ng isang simpleng puting t-shirt at maong pants. Ang manggas ay naka-roll up hanggang siko, ay nakaluhod sa lupa. Seryoso ang kanyang mukha, puno ng konsentrasyon habang sinusubukang magtanim ng isang bagong usbong ng rosas. Sa tabi niya, isang maliit na palaang nakatusok sa lupa. Medyo may putik ang kanyang mga kamay at ang gilid ng kanyang pisngi. "Nako, iho," tukso ni Aling Nena. "Kung ganyan ka kahusay sa negosyo,
Ganyan ka namang kabagal sa paghahalaman. Baka malanta mo na yang rosas bago mo pa maitanim. Tumingala si Marco at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ang malamig na ngisi na nakita ni Elisa noon, kundi isang nangiting masaya, magaan, at walang anumang pader. Sinusubukan ko naman po, Nay, sagot niya na may halong pagbibiro sa kanyang boses. Ang pagtawag niya ng Nay kay Aling Nena ay natural na lang ngayon. Lumabas si Elisa mula sa kusina. May dalang isang pitzel ng malamig na juice. Ngumiti siya habang pinapanood ang eksena. Lumapit siya at umupo sa damuhan sa tabi ni Marco. Kumuha siya ng isang basang bimpo at marahang pinunasan ng putik sa pisngi nito. Hayaan mo na si Mama, bulong niya. Appreciated ang effort. Tinitigan siya ni Marco. Sa mga mata niya, wala na ang lamig, wala na ang pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay isang malalim at tahimik na pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Elisa at marang hinalikan ito. Ang M&R Holdings ay wala na. Ngunit sa lugar nito, itinatag ni Marco ang pundasyon ng pag-asa. Isang non-profit organization na tinutulungan ang mga biktima ng mga loan shark, nagbibigay ng legal na tulong at maliliit na pautang na walang interes. Si Bastian, na ngayon ay masaya nang nagretiro, ang isa sa mga board member. Hindi na siya ang hari ng isang madilim na imperyo. Pinili niyang maging tagapagtanggol ng mga inaapi. Hindi niya iniwan ang kanyang negosyo, ngunit nagbago na ang paraan ng pagpapatakbo niya rito. Ang puso niya, na minsan nang naging bato, ay natutong tumibok muli. Natuto siyang magtiwala, hindi lang kay Eliza, kundi sa sarili niya. Natuto siyang magpatawad, hindi para kay Rafael o kay Isabela, kundi para sa sarili niya, para makalaya sa mga tanikala ng nakaraan. Tumayo si Eliza at tumingin sa kanilang hardin. Ang ganda na niya, no? Tumayo rin si Marco at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Oh, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Dahil may nag-aalaga, hindi niya tinutukoy ang hardin. Ang kontrata ay nakatago pa rin sa isang maliit na kahon sa kwarto ni Elisa. Hindi na nila ito binubuksan, hindi na kailangan. Ang kasunduan na nagsimula sa takot at desperasyon ay naging pundasyon ng isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang dokumento. Isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin at kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat ang isang bagong umaga. Sa hardin na yon, sa gitna ng mga bulaklak na sabay nilang itinanim, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang kanilang tahanan. Magkasama, sa hardin na yon, sa gitna ng mga bulaklak na sabay nilang itinanim, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang kanilang tahanan. Magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Elisa at Marco. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin hanggang sa huling sandali ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang istorya, hindi ko mapigilang damhin ang bawat sakit, bawat takot at bawat munting tagumpay na kanilang pinagdaanan. Ang pagsulat sa eksena kung saan nilunok ni Eliza ang kanyang hiya at lumuhod sa harap ni Marco. Iyon ay isang karanasang puno ng bigat, isang paalala na kung minsan ang pag-ibig sa pamilya ay nagtutulak sa ating gawin ang mga bagay na hindi natin inaakala. Ang kwentong ito ay isang munting butil ng inspirasyon, hinugot mula sa paniniwalang kahit ang pinakamatigas na puso ay may kakayahang magmahal muli. Na sa bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang ating nakaraan, ay may isang munting apoy ng kabutihan na naghihintay lamang na muling magliyab. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali. Ngunit ito ang tanging susi na nagbubukas ng pinto patungo sa tunay na kapayapaan. Ngayon, iiwan ko sa inyo ang isang tanong.
Kung ikaw si Elisa, sa simula pa lang, kakatok ka rin ba sa pinto ng isang tulad ni Marco? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga sa amin. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, mangyaring i-like ang video na ito, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong puso. Muli, ako po si Clara, ang inyong lingkod, na laging naniniwala sa lakas ng pag-ibig at sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, ang hardin ng pagtitiwala. Karapatang-ari C2025 ng Pag-ibig 101, tagapagsalaysay, Clara.